May tanong sa akin. Good day po, Ray. Nakapag-loan po ako sa bugok na Ola. Di pa ako bayad hanggang ngayon at sabi po nila na-report na po ako sa CIC. Di na po kaya ako makarenew sa mga financing tulad ng pero matagal na po akong umuutang doon at good payer naman po ako. Kaya lang, malapit na akong matapos doon, natatakot na tuloy ako mag-renew at baka malaman nila may utang po ako sa Ola na di pa ako bayad. Sana masagot po ang tanong ko, boss. Salamat po and God bless po. Alright, napakagandang mensahe po nito pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo. Napakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook and TikTok. Sa video po natin ngayon, alamin po natin, no? Pagka po ba na-report tayo nitong mga bugok at abusadong online lending apps na to, hindi na tayo makakahiram, no, sa mga financing. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga videos based on my experience at syempre po sa atin pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang. Dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamaraan pautang at maling pamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. So sabi nyo nga is nakapag-loan kayo doon sa bugok na Ola at hindi nyo pa nababayaran hanggang ngayon, no? At ang sabi nga is na-report na kayo sa CIC. No? So ang tanong nyo is makakapag-renew pa ba kayo sa mga financing, no? Kasi katulad nung hinihiraman po ninyo na matagal na kayo at malapit na kayo matapos pero natatakot kayo mag-renew, baka malaman nila na may utang kayo sa Ola, no? Sana masagot po. Well, ito lamang po 'yan, no? Unang-una, chinek ko po yung inyong Ola, no? At sila po ay bukod sa rehistrado po, no? At kasama sa recorded online lending platform, siya po ay submitting entity ng CIC. So meaning, the chances of na may report kayo is napakalaki. And syempre, kasi nga ho, batas yan, dapat talaga hong inire-report yan buwan-buwan. May cycle po yan eh. Okay? Now, yung tanong nyo po kasi na kung hindi kayo makakahiram doon sa financing na hinihiraman nyo po or sa iba pang financing, well, depende po yan sa risk appetite po nung financing or sa lending o sa iba pang pautangan na nahihiraman nyo po. No? Kagaya ng una sinabi ninyo, good payer ho kayo doon sa nahiraman nyo pong financing. So, plus na ho yun. Now, syempre, mag-check pa rin ho yan. Kasi, rule of the thumb yan. Every time po na manghihiram kayo, no, sa mga pautangan po, no, regardless yan kung lending, financing, or banks, no, kailangan or obligado sila na mag-check po, no, dyan sa CIC kung sila po ay submitting entity at saka accessing entity. Okay? Kasi po, kailangan po nilang malaman at makita yung inyo pong credit history. Kasi po, syempre, kagaya sa mga financing, medyo mahaba po yung mga terms niyan, no? Inaabot po na 60 months yan, yung pinakamatagal. So, mahabang panahon yung lumipas. Baka mamaya kasi may nahiraman kayong iba. Okay? At, kumbaga, hindi na lang ho sa hindi kayo nakakabayad. Kumbaga, baka overexposed na kayo. Ibig sabihin ho nun, masyadong marami na kayong utang, baka hindi na kayo makabayad. Okay? So, ito lang ho sasabihin ko sa inyo, hindi naman ho ginagawa ng mga lending, financing at banks yan. No, para ho tayo, kumbaga hindi lang pautangin, para ho rin sa atin 'yan. No, para hindi ho tayo mabaon sa utang. Kasi po ganito 'yan, no. For example po, no, nai-report nga kayo nitong nung Ola ninyo na hindi niyo pa nababayaran, no. O sige, sabihin na natin magaling nga talaga kayo magbayad. Pero, no, nakita naman po sa history po ninyo na let's say marami pa kayong nahiraman in between. So ngayon, syempre, i-assess po 'yan, no, nung inyo pong financing na nahiraman. No, kung kakayanin nyo pa ba o baka naman maggipit lamang kayo pag pinahiram pa kayo. Tatandaan po natin, no, na hindi ho dapat nating ginagawang hanap buhay yung panghihiram. Kasi po, no, kung yung mga hinihiraman nyo po is mga legitimate at talagang
nagkakandak ng credit investigation, verification, at evaluation. Talaga pong mahigpit yan. No? Ang sa kanila po kasi, ang layunin po kasi nila is, no, yung hindi ho kayo mabaon sa utang. Yes, negosyo po yan. No? Gusto ho tayong pahiramin yung mga yan, lalo na kung good payer po tayo. Kaya lang, kung makikita po nila, no, na marami na tayong nahiraman, malaki na po yung amortization na inilalabas natin buwan-buwan, hindi na ho tayo pahihiramin yung mga yan. No, tsaka wag ho kayong matakot na kumbaga baka makita yung hindi nyo pa nababayaran dun sa OLA. Kasi depende ho yan, no? Depende yan sa mga kumpanya. It varies po ang policies nila. Pwedeng yan is kumbaga mahaba ang pisi, pwede yan maigsi pisi, o di kaya sabihin natin ang risk appetite nitong isa is medyo may kababaan, medyo may kataasan, depende po kasi. Okay? Maaari pa rin yan na mapahiram kayo kahit na nakita po nila yung sa OLA po ninyo. Kasi nga, may history kayo na maganda kayo magbayad sa kanila eh. Kaya sabi sa inyo, depende po yan. Kaya lang, huwag niyo hong aasahan no, na mapapahiram kayo. Ang gawin nyo po, subukan nyo po. Kasi pag hindi nyo po sinubukan, hindi nyo malalaman kung pahihiramin kayo. Pag natakot lamang po kayo na baka makita nung hihiraman yung financing, yung nahiram nyo po sa OLA, wala, hindi nyo malalaman na sagot. No? Kung gusto nyo talagang manghiram, no? Well, take the chance. Kung pahihiramin ho kayo, well and good. Kung hindi po, okay lang din. Wala naman ho problema yun. Kasi po, meron naman ho talaga tayong obligasyon na hindi pa ho nababayaran. Okay? Ito sasabihin ko sa inyo ito pong channel po natin, no? Hindi ho natin layunin dito na kumbaga sabihan kayo na wag magbayad, hindi po. Okay? Lagi niyo po siguro naririnig yung sa aking mga disclaimer, di ba? Ako po ang layunin ko is bigyan ho kayo no ng mga advices na makakatulong po sa inyo para maibsan no yung mga anxiety, depression, no, nadulot po ng harassment at pangwawalang nito mga bugo katabusadong online lending apps na to. Hindi po natin layunin dito na wag bayaran yung utang or manghiram kayo ng manghiram. Hindi ko kayo kayo iniingganyo diyan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, di ba? May proper credit investigation, verification at evaluation po 'yan. Okay? Kung masusunod po 'yon, no? Sigurado po hindi kayo mapapahamak kasi yung mga legitimate lending, financing and banks, hindi nila hahayaan no na mabaon kayo sa utang. Okay, hindi sila kagaya nitong mga bugo katabasadong online lending apps na yung sa tapal system. Wala silang wala silang iniintindi kundi sarili nila. Okay? Ito pong mga lending, financing at banks na gumagamit po ng credit investigation, verification at evaluation, no, at saka ng CIC, well, yan po iniisip yung kapakanan po natin para hindi tayo mapahamak at mabaon po sa utang. Okay. Now, regarding naman po dun sa sa OLA na nag-report po sa inyo, well, bayaran nyo po. Okay? Sabi nga sa inyo, di ba? Legitimate po yung nahiram po ninyo sa kanila. May obligasyon tayo. Bayaran po natin. Pagka naman po nabayaran nyo po yan, mapapalitan na po yung record nyo doon. Malalagay na po doon is fully paid or closed account. Okay po? Huwag mo yung katakutan na kumbaga, hindi pa lang kayo nakabayad ngayon isipin nyo na, ni-report ako na ni ganitong OLA sa sa CIC, hindi na ako makakapanghiram. Wag ho. Okay? Wag nyo, kasi magkakaroon lang kayo ng anxiety niyan. Lalo yan, lagi nyo kasi yatang inaasahan nyo sa hinihiram po ninyo. No? Tsaka isa pa po, wag ho nating ugaliin na ganun, na iaasa po natin, puro sa utang. Kasi po, mababaon talaga kayo na mababaon yan. No? Make it a point po na pagtuunan nyo pa rin ng pansin is yung main source of income po ninyo, which is yung inyo pong hanap buhay. Kasi po yung hanap buhay po ninyo na yun po ang magbibigay at magpo-provide ng main source of income sa inyo at pagbibigay po ng pangangailangan ng ating ang ating pamilya. At not only that, doon po nang gagaling yung ating pinambabayad sa mga hinihiraman po natin. Kaya wag ho natin yun pababayaan. Mas tuunan ho natin ng pansin yung improvement natin
no, doon sa ating hanap buhay. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.